Bicameral Conference Committee report. 18 items are blank dito po sa BICAM. At yung BICAM ho, mahalaga na mulit-muli nating pinag-uusapan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi pwedeng hindi pag-usapan itong kaso natin na nakabinbin sa Korte Suprema, yung sa patungkol sa unconstitutionality and yung pagiging invalid ng 2025 national budget. Alam mo ninyo, ang kasong ito ay nagmula nung ating ipinakita kasama ang congressman ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Sid Ungab. Mabuhay ka, Sid Ungab. Nung ating ipinakita kasama si Pangulong Rodrigo Duterte yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. 18 items po ang blanco. 18 items ang blanco at ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee report, ito po yung ulit-ulitin ko nagsisilbing pundasyon o basihan ng ating taunang national budget. Pero yun nga, ating kine-question sapagkat paano ka nakapagpasa ng 6.325 trillion na annual budget for 2025 kung panay blanco yung Bicameral Conference Committee report. Kine-question natin paano kayo nakapagpasa ng isang 6.325 trillion, hindi po billion, trillion pesos budget. Yung inyong pundasyon, yung inyong haligi, yung inyong basihan na Bicameral Conference Committee report na approved, ratified, signed, and filed before the House of Representatives the Bills and Index section, panay blanco. Paano ka umabot ng 6.325 kung 18 items doon ay blanco na nagkakahalaga nga po higit kumulang ng 241 billion pesos. Yan po yung update natin na ang pinasasagot po magiging pamunahin na issue pagdating po ng hearing ng May 19. Marami pong nagtatanong, hindi po tuloy bukas yung hearing, yung oral argument patungkol dito sa what I describe as unconstitutional, invalid, immoral, and illegal 2025 national budget. Sapagkat nagmotion po ang Office of the Solicitor General na ipagpaliban yung nakatakdang pista o oral argument po para bukas. In fact, 3 araw po yan, April 1, 2, and 3, ang una pong itinakda ng Korte Suprema. Subalit dahil po sa motion ng Office of the Solicitor General, ipinagpaliban po ng Korte Suprema at ito po ay nausog at gagawin sa May 19, 2025. Ang notice po ay pinaghahanda ang parehong partido, ang petitioners, tayo po yun, sa pangunguna ng ating mga magagaling na abogado, at ganun din po yung respondents. Nakasentro po yung usapin sa dalawang bagay. Was Article 14, Section 5 of the Constitution violated nung hindi po binigyan ng higit na malaking prioridad sa budget ang sektor ng edukasyon. Tatandaan ninyo, ang ating pong contention, higit na malaki ang binigay na funding o allocation o pondo sa public works kung ihahambing mo sa pondong inilaan o ibinigay sa education sector. Mahigit 1 trillion po yung ibinigay kabuuan sa public works sector. Samantalang sa education sector, 900 plus billion lamang. At in fact, binawasan pa nga po yan ng 31 billion pesos. At panahon po ng graduation, pag-usapan natin pansamantala itong education sector natin, lalo na yung sa public school sector. Alam mo ninyo, sa kabila ng findings nga nung EDCOM2 report, yung Second Congressional Commission on Education, na kung saan sinasabi dito na 25% ng kabataang Pilipino na may edad 3 hanggang 4 na taon lang ay malnourished, mga gutom, kulang sa nutrisyon. At bukod dyan, halos lahat po ng mga grade 4 students na naka-enroll sa public education system, lahat po, halos lahat ng grade 4, ay hindi daw po dapat grade 4, dapat ay grade 1 lamang. Lahat po, halos lahat ng grade 4 students, ayon sa EDCOM2 report, ay hindi dapat grade 4, bagkus ay grade 1 lamang.
sapagkat sila ay kulang sa kakayahan, sa competence, sa knowledge, sa galing, sa skills para maging grade 4. Ang kanilang kaalaman, pang grade 1 lamang. So nakita natin dito sa EDCOM2 report, gutom na yung kabataang Pilipino na nandyan sa public education system, mangmang pa. And yet, binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector ngayong taong 2025 ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po natin hinatid ang usaping ito, itong unconstitutional 2025 national budget sa Korte Suprema. At bukod po dyan, ay gusto ring malaman ng Korte Suprema, i-argue po ng magkabilang panig kami sa petitioners kung bakit dapat ideklarang invalid at unconstitutional itong 2025 budget sapagkat nga po hindi tayo pwedeng makapagpasa ng ating taunang budget base sa blankong bicameral conference committee report na ito po'y final, approved, ratified, and signed by the members of the bicameral conference committee. Pinakita po namin sa inyo yung ratified, approved, and signed bicameral conference committee report na kung saan ipinakita natin 18 items ay blanco na nagkakahalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Mahalagang pinag-uusapan natin dahil ang dami pong nagtatanong sa akin kahit saan po ako magpunta ng panig ng Pilipinas, bahagi ng aking pangayo ng update. Ano na ba ang latest diyan sa GAA hearing? Ito po yung latest. Nagbigay po ng notice muli ang Korte Suprema at natanggap po ito kanina ng ating mga abogado, pinaghahanda para sa May 19, 2025 hearing, gaganap po ng alas 10 ng umaga. At nandun din po sa pinag-uutos ng Korte Suprema ang pagdalo nung kinatawan sa Marikina, si Congresswoman Kimbo, ganun din po si ang the part of the Senate, yung chairman po ng Finance Committee at contingent po ng Senado pagdating sa Bicameral Conference Committee, si Senator Grace po, pinag-a-attend din po ang kanyang presensya. At ganun din o, yung una na nilang binubuntunan ng sisi, yung mga manggagawa, yung matitino at tapat na manggagawa ng Kongreso dyan sa mababang kapulungan at sa Senado, yung tinatawag nating miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee, pareho sa Senado at sa House of Representatives ay mariing pinapaalalahanan ng Korte Suprema na dumalo at maging present sa gagawing pagdinig sa May 19, 2025 simula alas 10 ng umaga. At may nagtatanong po sa update doon sa habeas corpus. Nag-aantay din po tayo ng update. Hindi po natin kaso yan. Bagamat yan po ay mahalaga sapagkat ito may kinalaman doon sa issue ng legality or illegality of the arrest made on the person of Rodrigo Roa Duterte, our beloved former president, or mas kilala sa tawag ng higit na nakararaming Pilipino na Tatay Digong. So yun po yung update natin, latest sa GAA. At alam ho ninyo, patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Nandiyan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at napapag-usapan natin ang ating taunang budget. Alam ho ninyo, bilang senador ninyo, aking babantayan taon-taon itong paglimbag ng ating taunang budget. Dapat po kasi atupagin natin kung paano malabanan yung inflation. Simulan natin sa taunang budget. We cannot fight inflation when the government is spending more than what it is actually earning. We cannot spend more than what we earn. Yan po dapat ang fundamental sa budget, projection, planning, preparation, and utilization. Hindi po tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Para malabanan ang inflation, patuloy-ulit kong sinasabi, dapat meron tayong
meron tayong kusang loob na pagtitipid. Yung tinatawag nating tigil na natin yung pakikialam ng national government sa hindi naman nila core functions. Kagaya ng pamumudmud ng AKAP, pamumudmud ng AYIX, pamumudmud ng TUPAD at kung ano-ano pang ayuda. Hindi po trabaho ng national government yan. Hindi po trabaho ng mga mambabatas yan, senador man o kongresista. Meron na po tayong isang ahensya o departamentong nakalaan para dyan yung Department of Social Welfare and Development. Hayaan natin ang mga kawani ng DSWD. Hayaan natin ang DSWD mag-program at magsagawa ng totoong ayuda. Hindi natin pwedeng ibigay ito sa kamay ng mga politiko, senador at mambabatas. Hindi po pwede. Ang mangyayari po rito, pumulitika lamang ang mga ito at hindi tunay na ayuda sapagkat hindi naman po katulad ng tinatawag nating 4Ps o yung conditional cash transfer. Yung conditional cash transfer na palangkas na po natin sa aking diretsahang pakikipag-ugnayan sa inyo noong nakaraan na yung conditional cash transfer, may conditions po yun na kinakailangan yung mga anak po ay mapanatili sa eskwelahan at binibigyan ng tamang bakuna, nutrition at check-up sa mga health centers o ospital ng gobyerno. Cameral Conference Committee report kay Jake ng Hong Kong. Araw. Salamat. Salamat po. Thank you. Okay. Ang next natin, si Mary Ann. Hi, Mary Ann. Yes, good afternoon po, soon to be Senator. Naku, Mary Ann, buksan mo yung iyong camera please bilang pagsunod sa ating simpleng rule dito sa ating channel. Buksan ang camera. Hello. Hello po. Taga saan ka, Mary Ann? Proudly Dabawenya po, Davao City. Nasaan ka ngayon? Nasa Davao. Yes po, Davao City po. Yung husband ko po ang OFW. Saan siya nakabase? Sa Saudi Arabia po. O kamusta na lang din sa kanya at sa mga kapwa nating Pilipino dyan sa Saudi Arabia. Yes, Mary Ann, anong iyong mensahe? Bali, ano lang po, kanya-kanyang bantay na lang po tayo this coming election. Bantayan po natin yung ating mga boto. Be smart po kung sino po ang dapat ating pipiliin. PDP laban, straight po tayo. Maraming salamat. Yan. Ulitin ko, kagaya po nung sinabi ni Mary Ann at ni Mona Risa kanina, ulitin ko po yung sinabi ko sa panimula. We should all understand what is at stake for our country this midterm election. Alam naman natin na mali yung nakaharap sa maling direksyon ang ating bansa. At wag nating asahan na lalanding tayo o makakatungo tayo sa tamang pupuntahan. Mali nga po yung direksyon natin And location kung mali yung iyong destinasyon. May tutuwid pa po natin ito. Magsama-sama po tayo ngayong darating na midterm election. Huwag niyong kalimutan ang Team Suka. Ang Team Suka, yan po ang ating tulungan at suportahan. Yung President Rodrigo Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates. Yan po ang tulungan natin. Kasama po tayo, syempre dyan, number 56 sa balota, 56 ang inyo pong puhunan patungo sa mabuti ang prosecution na kapag drug haul ever na pinangalanan, yung nahuling napakaraming shabu o illegal na droga dyan sa Alitagtag, Batangas last year. Ano na ang update dyan? Meron ba tayong update sa kaso? Ano na ang progreso ng kaso? Tapos na bang magpresenta ng kanyang ebidensya ang prosecution? Nakapagpresenta na ba ng kanyang depensa ang akusado? At ano ng bahagi ng hearing ngayon gaganap diyan sa biggest drug haul ever? Biggest drug haul ever, yan po yung title o yung pagbibidang binigay ng ating mga law enforcement units diyan sa huling yan. Ano na ngayon ang update? Bago natin sisihin na yung impression daw po that the crimes are worsening, precisely because kulang po tayo sa transparency. Wala pong nagbabalita na nagpa-follow up ito sa mga mahalagang usaping panlipunan.
pati po doon sa kidnapping nga po ng minor de edad na sinalbahe po yung daliri. Basta na lamang pinatay yung istorya, pinalitan ng kung anong maiinit din o higit na mas malaki. Subalit, hindi nangangahulugan po na dapat nating kalimutan at wag nang pag-usapan itong mga mahalagang isyong panlipunan. And going back, marami na po tayong nakapila. Sinong una natin? Muli ho, number 56, watching from. Doon po tayo. Yan po. Malakas naman ang aking volume. So, sino una natin? May. Hi, May. Nandiyan na ba si May? Pakibukas ang camera at iyong mikropono. Si May? Hello, May. May. Si May. Habang inaantay natin si May, si Lady Driver in Hong Kong, number 56, watching from Hong Kong. Hi, Lady Driver. Mag-iingat ka sa iyong trabaho at pagmamaneho. Kaya Conchita C, Atty, wag nating titigilan ng BICAM. Hindi po talaga natin titigilan sapagkat ito ay usaping panlipunan na dapat lahat ng Pilipino ay kasali. Sapagkat alam ho ninyo, meron pong pera lahat tayo dyan. Ang pinagkukunan po ng pondo ng ating taunang budget ay ang buwis na ating binabayad. Speaking of buwis, malapit na naman po yung income tax return filing. At sa parating na buwan na po yan, simula bukas, April 1, ay papalapit naman yung pagpa-file ng ating income tax return. Kaya tama po kayo, wag po natin tigilan ang usapin na mga blankong items sa ating Bicameral Conference Committee report. Kay Jake ng Hong Kong, ang dami nating taga Hong Kong, mabuhay po kayo. At kay Carla Sahor Zapanta, number 56, watching from Agusan del Norte. Kay nawala na si May. Sinong next? Mona Riza. Hi, Ma'am Mona Riza, are you there? Kayo na po, pakibukas ang camera at ang inyong mikropono. Mona Riza? Ang GAA ay buhay ng ating bansa. Tama po yun, Hardelin. Ang GAA ay buhay ng ating bansa. Tama po yan. At dyan dapat nagsisimula ang paglaban natin sa inflation. Uulitin ko, we cannot spend more than what we earn. We should all practice fiscal discipline, austerity, and belt tightening. And all of these three dapat magsimula sa gobyerno. Dapat yaan yung paglaban sa ating national debt, dapat yaan sinisimula ng pamahalaan. Kung paano mapababa ang ating pambansang pagkakautang na sa ngayon no, higit na sa 7 trillion pesos. Tayo rin po ang magbabayad niyan. Buwis din po natin ang pagkukuhaan niyan. Walang volume. Mona Risa, kayo na. Mona Risa. Mona Risa or si May? Balik mo na lang kaya dyan. Hi, Mona Risa. Hello po. Yun, Mona Risa, hello. Hindi kita marinig, sorry, kanina ka pa pala. Hi. Kamusta po? Mabuti, pakibukas naman ang iyong camera. At Yes. taga saan si Mona Risa? Hello. Hello po. Taga saan ka, Mona Risa? Taga Laguna po. Ay, Pero kamusta andito sa'yo? po ako sa Kuwait ngayon. Nasa Kuwait. Kamusta? Yes po. Yes, Okay lang po. ano ang iyong Kamusta mensahe? Mabuti naman. Senator, Mabuti naman, tuloy-tuloy ang ating trabaho at pangangampanya, nagsusumikap. yes po. Yes, ano pong mensahe Afternoon ninyo? po, Senator. Tuloy-tuloy po tayo at ito ay aking obligasyon sa bawat Pilipino na ipagpatuloy at higit pang pagsipagan ang ating ginagawang kampanya. At higit pong gumaganda
ang nagiging resulta ng ating pangangampanya. Higit pong mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino. So salamat sa iyo, Mona Risa, sa Yes. pagsama. Meron ka bang mensahe Yes po. na gustong iparating? Director, sana po ngayon darating na election natin, sana po walang mangyaring dayaan o anuman para lahat ng PDP natin, lahat sila pasok, lahat kayo pasok. Importante po na magtulong-tulong tayo at isa rin bagay na dapat nating pag-usapan, laging lumalabas po yan, how safe is the system to be used by the Commission on Election ngayong May 12, 2025. Hindi ko rin po natitiyak at wala po ako masabing garansya o katiyakan. Ang importante, kami pong mga tinutulungan ninyo, kagaya ko, ay nagsusumikap ng higit pa, nagsisipag para mas maabot ang mas maraming lugar sa tulong ninyo. May awa po ang dakilang lumikha ay kayo'y mapapahiram ninyo ng inyong sagradong boto at mandato at ng isang upuan sa Senado. Thank you, Mona Risa. Yes, Maraming salamat. Thank At patuloy mong isama sa iyong dasal ang kalusugan, kaligtasan at agarang pag-uwi ni Tatay Digong. Maraming salamat sa iyo. you, araw. Salamat. Salamat po. Thank you. Okay. Ang next natin, si Mary Ann. Hi, Mary. Yes, good afternoon po, soon to be Senator. Naku, Mary Ann, buksan mo yung iyong camera please bilang pagsunod sa ating simpleng rule.